So, makinig po tayo sa totoong marin. Marin Kernel, Lieutenant Kernel Nariel Kerubin. Ito totoong Kernel. Ito totoong marin na Philippine Marin. Okay. Let's do it again. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Yeah, magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa iyong co-host, si DJ Satsa. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng iyong programa. Good morning. Good morning. Sabihin ko po si Chacha kahapon na mag-review ng kasaysayan kasi baka po daw elementary pa lang siya nung panahon po na kayo po ay nakikipagbaka para sa demokrasya. Uy, hindi. Nakikita ko na ipopost minsan online si Colonel. Malakas pa rin siya at his age. How young are you, retired Colonel? Colonel po, opo? Yeah, I'm now 70 years old. But looking fit and young pa rin po kayo dun sa mga posts na nakikita ko online. Anyway, Colonel, ito nga po, mainit na pinag-uusapan po ngayon, itong testimonya ng ang tawag natin 18 Marines dati, pero ngayon ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po dyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung po kanila mga handlers, ang sinasabi ay, at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din. Ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani ito pong 18 bagman o 18 Marines? Yeah, gusto ko rin lang ipaalam sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit sa corruption. Yung pinagdaanan natin kasi matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama against corruption. Nung naghanap tayo ng yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong Sergeant Orly Gutesa, sabi ko, isa ako siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatutuo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to. At bigla naman siyang nawala. Pero just the same, naglagay na ako ng message pa. Na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you make me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September. Last week of September. September 25 siguro, 20. Basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said. 4.5 months ang nakalipas wala, hindi man sila lumabas. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt kasi ako naghahanap talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana makampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, yung mga ganit ba na hindi matakaw kumbaga sa hindi na nila moderate yung grip nila. So nung marinig po yung mga sa press conferences nila kung ano yung sinabi nila nung una, sunod nagpapago-bago. So ako kasi siguro I became parang sandali. Siguro nag-doubt ako. So naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagtutudahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Ngayon, bakit kamo na ginagamit yung Marines na pangalan? Yung mga handlers nila, obviously na it's all for propaganda. Kasi alam nila na yung Marines highly disciplined, well-dedicated, yung pinakita nila na sakripisyo sa bayan, na kaya nila magpakamatay para sa ating minamahal na bayan, na bansa, di ba? Yan yung mga Marines. Pagka ginamit mo, it will give credence to whatever they want to achieve, di ba? So I caution them na huwag mong gamitin yung Marines. Kasi kung paggamit nyo ng Marines, for example, yung retired na, sabihin natin, granting na dishonorable discharge siya,
nakipagbuno siya sa isang hold-upper, napatay niya o napakulong niya. Pag nalaman na Marines yan, pinagmalaki ng institution. Di ba? Nakasalba siya ng nalulunod na bata. Uy, Marines yun, Marines. Kung Marines yung pinagmamalaki namin. Pero kung etong mga to, na allegedly, no, not all of them are Marines, ginagamit pa nila dito sa corruption scandal na to, uy, sandali, ipapagmalaki ba namin yun? Papagmalaki ba ng unit ng Marines, ng Armed Forces? Di siyempre, hindi namin alam yan. Sila lang, personal nila na ginawa yan, no? So, wag na nila isama yung Marines o yung Armed Forces o whatever na yung branch of service pa. So, malinaw po na nung time ni Guteza, September 2025, kayo ay naniniwala pa, gusto nyo pong nag-post pa kayo, gusto nyo lumabas ang iba pa, ang tagal bago nila lumabas. Nung una silang lumabas, naniniwala pa kayo, pero dahil sa pabago-bagong statement nila, ito na po ang posisyon nyo ngayon. So kayo po mismo bilang dating Marines, ayaw nyo na ma-associate itong mga bagman daw ni Zaldi sa sa Marines po, sa mga totoong magigiting at matatapang na Marines natin? Siyempre, pagmamalaki ko ba yung alam nila na yung mga pinagdadadala nila na mali-maleta, kung granting nga na totoo, no? Kasi kailangan pa yan. Lahat ng ginagawa nila na dinaan nila sa bar of public opinion, these are all propaganda. Ang ano ko nga sa nila, sana yung complaint affidavit nila, i-file nila kaagad sa ombudsman at i-file nila against doon sa inaakusahan nila para umusad na yung kaso na sinasabi nila. Kasi the more na sinafan nila itong, and the more na nag-ano sila, it's all for propaganda. Diba? At kung papansinin ninyo, sabi ko, I've been there, done that, dalawang beses tayo nakulong na, diba? Every time na may malaking mangyayari, kunwari na yung September 21 na rally, yung EDSA anniversary, basta't mga ganyan, Independence Day, makikita mo, there are persistence, parang prepare nila at kailangan ng trigger, diba? So, yung nasabi ko na nagpagamit na to, mga to. At kung sino-sino yung mga gumagamit sa kanila ngayon, sila yung nakikinabang. So, kaya sabi ko, naawa ako kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Nung umalis yung pinagliling ko, yung boss nila na yung si Saldi ko, normal, nawalan din sila ng sweldo, ang granding na di ba? Oo. So, nakakaawa lang na nagpagamit sila. Nakakaawa lang na nagpagamit sila. May nakikinabang, nagpagamit. Kanino po? Sino po sa tingin ninyo ang nasa likod po nitong sinasabi ninyo at tinatawag ninyong propaganda na lamang ito? Well, ayaw ko naman na pangalanan sila, pero nakikita naman natin every time na lumalabas sila sa social media, even sa mga programa sa radyo, sa TV, nakilala naman natin sila kung sino. Yung isa nga, sinabihan ko na, will you stop mentioning my name? Kasi every time na ginagamit nila yung Kenneth Kerubin, lumalabas tuloy na ako yung cuddler nitong mga to. Oo. Kaya sabi ko, wag naman ninyong gamitin yung pangalan. Bugbog na eh. Every time na lalakad ako sa mall, lahat ang sabi sa akin okay, kumusta na yung mga bata mo? Ayaw ko naman na yung ba, yung mga yan. Kaya hindi na ako umiimik. So sa deep inside, masasad ko ba, may pagmamalaki ko ba yung mga ginagawa nila? Ang dami kong kilala na nagretiro, even yung mga dishonorable discharge, lahat. Nakikita ko, maayos naman sila, nakakapasok naman sila sa decenteng trabaho. No? Pero, ayun nga, ang sabi ko, siguro, yung iba dito, maaring mga awol lang na magka-problema sa pamilya o whatever. Pero, ganyan ngayon yung armed forces, ganyan ngayon yung uniform services. Nag-prepare sila kasi
gaya yung armed forces namin noon, no? Hindi parehas nito ngayon na ngayon yung armed forces very professional sila. Yan ang reason na marami na siguro na inaalis nila para nag-purge ba para yung maiwan yung talagang mahuhusay, di ba? Matatarnis naman sila sa nangyari nito na involvement nito sa corruption scandal na to. Oo. Colonel, nito lamang po meron silang press con ulit, supposedly, ang tawag nila nung una, Blue Ribbon Committee hearing, pero naging open forum na lang po kinalauna. Napanood niyo po ba yun and how did you feel? Well, ganun din na parang ang hirap kong tanggapin ba na may babanggitin sila dun sa appearance nila noong una na in-identify nila, susunod binabawi nila. Tapos ngayon, may bago na naman na mga pangalan. And, nagsabi naman din, nakita ko at narinig ko yung interview ni Atty. San Panelo. O sabi niya, ano ba naman kayo? Papaniwalaan ba ninyo yung picture na yan, yung maleta? Pupunta ka na sa isang bahay, yung bahay nila na na-address tapos ka lang doon, hindi maleta. Ebidensya na ba yan? Galing yan sa mga nila, yung sabihin na natin, maaaring supporter nila noong una. Colonel, sabi niyo po kanina, kayo mismo, ating Marines, hindi niyo gusto yung nangyayari. AFP naglabas na rin po ng pahayag, ayaw na nga po ipagamit yung 18 Marines. Ang gusto ay bagman, maleta boys, or kung ano man yung itawag. Pero what should the government do? Kung pakiramdam niyo po bilang dating isang Marines na may Medal of Valor awardee pa po kayo, nadudungisan na talaga yung kumbaga totoong mga Marines na tapat at talagang tapat po sa kanilang tungkulin at tapat sa bayan. Ano ang po pwedeng gawin po dito ng AFP ngayon at ng gobyerno? Well, kasi may proseso tayo, no? Alam na naman kagad, play mo, may totoo nga sa sinasabi nila. Yun na yung sinasabi ko, mag-file na sila, mag-execute sila, complete affidavit nila, just be notarized para malaman ngayon ng mga investigador kung ma-determine nila kung may probable cause. Kasi hindi man lahat ng sabihin nila, line and sinker, tatanggapin natin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon na pinapaniwala nila ang taong bayan na lahat ng sasabihin nila, totoo. May proseso naman tayo. Dapat idaan nila yan. Daan nila sa korte. Ito, kung public official yung inaakusahan nila, i-file nila sa ombudsman. Kumbaga, yes po. Maalala ninyo yung nangyari sa PDAP scam noon, di ba? Nagmadali tayo, ang daming ako, alam ko yun kasi my first wife, di ba, namatay nga dahil sa mga yan na So, galit na galit tayo sa mga ganito na corruption scandal. Kasi kita nyo, minadali natin pagsampa noon, ang dami na kulong. O bakit kamo nakawala lahat? Kawawa yung alis. So far, 185 years yata yung conviction niya. So yung nakinabang dun sa scandal na yun, nakalaya lahat, na-drop yung mga kaso nila. Ganito yung mangyayari kung ito ulit na minamadali natin lahat. May proseso yan. Mga alleged, sabihin na natin, security detail na lang ni Saldico na nakakaalam nitong lahat. Ilagay nila sa complete affidavit nila, isampa nila kaagad ang kaso. Hindi na yung, ang nangyayari dito kasi sa mga handlers nila, every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi bago-bago yung statement, yung testimony nila. Ngayon, anong sanction na ibibigay ng armed forces? Hindi na sila member ng armed forces Hindi na rin sila member ng, kung policeman sila, hindi na rin sila, mga na to, wala na sila sa servisyo. Personal capacity, yung mga pinasukan nila, na granting, kung totoo yung mga sinasabi nila, nag-umpisa pa sila long time ago. Ba't ngayon na sila lumabas? Alam nila na nakaw pala yun. Sinasabi nila na ganito karaming pera. Sabi ko nga, if you have very strong moral fiber,
hindi ka pwede magsukom kahit anong ay illegal ba. Kasi kung malaman mo na illegal, mag-hands-off ka na. Hello? Apo, yes sir, we're listening. Colonel, ikaw nga po ninyo, kung nakikita mo na mali-malitang pera at alam mo for a fact na nakaw at ikay tagahatid, no? Oo, kailan ka magigising sa ganong katotohanan na mali yung ginagawa mo, Colonel, ganun po. Ang tinutukoy. Yes. Yes. Totoo yan. Kasi dun sa base sa testimony nila, matagal na raw nila na ginagawa yan. Di ba? Ngayon kayo lumabas. O kung talagang to, kasi nagra-ride kayo sa sentimiento, sa gusto ng taong bayan na dapat may mapanagot dito sa mga nangyari na to. Sinasakyan ninyo, di, magsampa na kayo kagad. Gamitin ninyo yung nalalaman ninyo na sabi nga ninyo, totoo. Then, ano na ninyo, isang panawag na yung daming press conferences, ang daming ano tayo, hindi na tayo, I wasn't born yesterday. Every time na ganito na may mga propaganda, they really up to something. Opo. Colonel, kasi nga nitong huling press conference, by the way, kami po inatawag po kay Ginoong Mike Defensor at humihingi kami ng panayam para po sa atin nilang katanungan tungkol po sa nangyaring press con na yan. Hindi pa ho daw lahat yon, no? So meron pa na naman baka meron pang next press conference ulit at yun, may sinasabi na hindi pa daw ho lahat yon. So kaninyo, sa inyo na po ulit manggaling habang may mga nababawas, may nadadagdag, kaninyo lalong nawawalan ng kredibilidad itong mga kalalakihan ito. Ayan po ang sa aking pananaw. At kahit nasabi ko nga isang batalyon ang iharap nila, at kung ganyan pa rin na iba-iba yung kanilang testimony, unti-unti nag-e-erode pa yung dating mga maanga sa kanila, biglang nagkakaroon ng pagtududa. Colonel, So, narinig niyo po si Retired Colonel Ariel Kerubin, AFP Medal at Valor Awardee pala po yan. Sige, babasa tayo ng Biblia. Ayon po dito sa Pahayag 12:9, itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang as na ang pangalan Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa, pati na ang kanyang mga kampon. Yan. Anong trabaho ng Diablo? Yung matandang ahas sa lumang tipad. Ngayon, dragon na siya rito. Dumaya. Pangkasalukuyan, dumaya. Ngayon, ang issue rito sa kinukwento ni Retired Colonel Ariel Kerubin ay itong mga Marines na noong araw, isa sa mga naniniwala kasi ang Marine talaga, sa kanya kasi Marine siya talagang magiging pagpatayan, sabi niya, kumpara sa bayan. Pero nasabi niya, pabago-bago ang kanilang mga dialogue ngayon. Sinabi nila ngayon, sa susunod, babawiin nila yan. Yun nga sinasabi niya, kung alam mo palang nakaw na pera yan, yung dala-dala mong pera, ba't hindi ka pa umakto? O sabi nga ni Colonel Kerubin, ba't hindi pa kayo magsampang demanda sa ombudsman, sabi niya. Tama nga naman. So, ang Diablo po ay dumadaya dito sa ating mundong kinalalagyan. Basa pa tayo. Dito sa unang 1:5-19 ang nakalagay, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo.
So, dinadaya niya yung mga tao dito sa sanlibutan. Kaya nagkakawintang-wintang na po itong tinatawag nilang kargador, marin, marites, kung ano na tinatawag sa kanila. Wala na po silang kredibilidad. Pero pinagtsatsagaan pa rin na Mike Defensor at saka niya Tony Baligod at saka ni Aling Cayetano at saka si Marcoleta na turingan abogado yung dalawa. Cayetano, Marcoleta, abogado yan. Pero ang kanilang mga testigos, sinungaling eh. Pabago-bago. Ano ba klaseng abogado yan? Abogado kaya mga yan o abogago? Dito pa sa 1:8, meron pa tayong mababasa rito. Ano sabi ni Jesus? Ano daw si Satanas? Kunin lang natin yung parte kay Satanas. Ang sabi rito ay basahin na natin yung buo. Ang diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya nagsisinungaling, likas ito sa kanya. Sapagkat siya sinungaling at tama ng kasinungalingan. Ang nature pala ni Satanas, sinungaling. Kaya itong mga tinatawag nilang 18 Maris nung una, ngayon tinawag pa silang bayani ni Sino tumawag ng bayani? Si Senador Laurel Ligarda. Noong una sabi nila binigyan ng maleta si Ligarda. Pero nang tinawag niyang mga bayani, wala na yung pangalan ni Ligarda. Hallelujah. Mga mapagtali po sila ng mga kasinungalingan. Mapaglubid sila ng kasinungalingan. Kaya kabila po ang demandang hinabot nila eh. Ngayon, naaresto ng kanilang isang amo, si Mike Defensor. Paano kaya yan? Ay, nung minsan, meron isa, pero kanya lang, nakatagit yung mukha niya, isa sa mga 18 marites, bumaligtad na. Pero ang totoo, sila po yung mga nadaya ni Diablo, ni Satanas, o si Dragon. Ang ibig sabihin niya, ang kanilang paniwala, sila'y nagsasabi ng totoo, pero sa ginagawa nila, sila'y nagsisinungaling. Sa Biblia, sino ba si Satanas? Ama ng kasinungalingan. Hallelujah. Yung masakit nito, baka darating ang araw, lumabas yung warrant of arrest nila. Paano na sila ngayon? Yung amo nila, yung boss nila, si Saldico, hindi nga nila mahagilap kung nasa sa abroad yun eh. Paano yun? Limbawa, si Baligod na natitira. Baka pati si Baligod makukuha na. Kawawa sila po. Kawawa sila. Nagpagamit sila sa Diablo. Sino ngayon ang Diablo? Di natural. Si Marcoleta. Si Marcoleta at saka si Mike Defensor, magkaibigan niya. Nagbigay ng 30 milyon itong Mike Marcoleta. Siya pa nagdala kay Gudesa. Siya pa ang nagdala ng mga peging mga Marines. Kaya pege, hindi naman totoong Marines lang. Merong Marine, merong Marine-Marinan, merong driver. May mga na-discharge sa serbisyo.
Kawawa sila pagdating ng araw. Pag nakulong sila, sino ngayon ang tutulong sa kanila? Sa tingin nyo ba tutulungan sila ni Sarah? Minsan hindi nga nagpapakita si Sarah para suportahan sila eh. Pero kung mag-iba nila si Marcos, sino magiginabang? Di natural si Sarah. Hindi naman ipapahintulot ng Diyos na sa pamamagitan ng mga kampo ni Satanas, magigiba si Marcos. Sapagkat ang naglagay kay Marcos ay ang Diyos bilang presidente po. Roma 13:1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaan umiiral ay tinatag ng Diyos. Kita nyo? Tinatag ng Diyos ang pamahalaan. Kaya kung lumalaban ka sa pamahalaan, ang kinakalaban mo ang Diyos mismo. Mananalo ka ba sa Diyos? Hindi, siyempre. Kawawa po sila. Kawawa sila. Sige, hanggang dito na lamang itong inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi po tayong manalangin. Mainit ang panahon. Mainit pa rin ang bakbakan hanggang ngayon sa Senado. Bagamat ayos na Senado, pero yung kalaban ni Wing Gatchalian, yung kina Cayetano, hindi sila hayos. Magulo sila. Sige po, God bless us all. Kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, nawa, kalugdan tayo ng Diyos, kahabagan ng ating basang Pilipinas. Babayo.